Lagi itong nagsisimula sa tasa. Isang lumang tasa na gawa sa puti na may manggagasgas na tila uga ng puno sa gilid. Ang tasang iyon ang huling bagay na nakikita ni Rico bago siya matulog. At ang alaala ng lasa nito ang unang bumabalik sa kanya sa umaga. Ngayong hapon, ang katahimikan sa loob ng kanyang barberya ay kasing kapal ng init ng hangin sa labas. Tanging ang ritmikong tunog lang ng kanyang gunting ang naririnig. Isang malungkot na tunog na sumasayaw sa alikabok na lumulutang sa sina ng araw. Sa salamin, nakikita niya ang sarili niya nga kamay na gumagalaw ng may kasanayan at sa likod niya ang anino ng kanyang asawa. Si Elara, gumagalaw ito sa kanilang maliit na sala na karutong ng barberya. Walang imik. Inaayos ang pinatuyong dahon at ugat sa magarapon. Bawat kilos niya ay may bigat, may layunin, ngunit walang kagalakan. Tila isang anino na may sariling buhay. Malapit na ang pista, Elara, sabi ni Rico. Sinisikap na basagin ang yelo sa pagitan nila. Baka gusto mong mamasyal. Manot ng parada? Hindi lumingon si Elara. Itinigil niya ang kanyang ginagawa saglit. Maraming gagawin. Rico, alam mo naman. Ang sagot ay malumanay, ngunit para kay Rico, kasing talas iyon ng pinakabagong labahan na hasa niya. Tumango na lang siya sa kanyang refleksyon sa salamin, isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Ang customer niya, si Mang Berto, ay nakunwaring walang narinig. Ganun naman lagi sa Baryo Hagonoy. Ang mapader ay may tainga, pero ang mataw ay nakbubulak-bulagan. Nang matapos ang araw at may sara na ang pintong barberya, ang katahimikan ay lalo pang bumigat. Ang kanilang hapunan ay dinaan sa pagkain, hindi sa usapan. Ang tunog lang ang kanilang makutsarat tinidor na tumatama sa pingganang pumupuno sa silid. Tinitignan ni Rico ang pagkain sa kanyang plato, pero tila wala siyang gana. Ang gusto niya lang ay marinig ang boses ni Elara kahit isang kwento lang tungkol sa araw niya, ngunit nanatili itong tikom. At pagkatapos na hapunan, dumating ang oras na kinatatakutan niya. Inilapa ni Elara ang tasa sa mesa sa harap niya. Ang tasa. Umalingasaw mula rito ang amoy na pamilyar na sa kanya, amoy ng lupang nabasa ng ulan, ng gaugat na nabubulo at ng isang bagay na mapay. Ang likido sa loob ay kulay putik, maitim at malapot. Inumin mo na, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang mata niya ay nagutos. Para sa dugo mo yan. Para sa dugo, iyon lagi ang sinasabi niya. Pero hindi na alam ni Rico kung ano ang ibig sabihin niyon. Sa simula, inakala niyang para ito sa kanilang paasa na makaanak. Ngunit lumipas ang taon na walang nangyari. At ang sa ay nanatili. Ang pait nito ay tila kumakapit sa kanyang lalamunan, sa kanyang kaluluwa. Pinigilan ni Rico ang kanyang hininga at itinaas ang tasa. Ang bigat nito ay tila bigat ng buong mundo. Isang lago, dalawa, tatlo. Naramdaman niya ang magaspang na likido na dumadaloy sa kanyang lalamunan, nag-iwan ng lasa ng lupa. Gusto niyang isuka, pero alam niyang magagalit si Elara. Magagalit sa paraang tahimik, sa paraang mas masakit pa kaysa sa siga. Nilunok niya ang lahat. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Elara, dinadama ang distansya sa pagitan ng kanilang katawan kahit makatabi sila sa isang kama. Ipinikit ni Rico ang kanyang mata. Sinubukan niyang isipin ang isang buhay na iba, isang buhay na may tawanan, may mga yakap, may maliliit na mga batang tumatakbo sa kanilang bahay. Ngunit ang tanging naroon ay ang pait sa kanyang dila at ang bigat sa kanyang dibdib. Nakatulo siyang daladala ang bigat na iyon. At sa kalaliman ng gabi, sa oras kung kailan ang tanging gumagalaw ay ang makulisa pa ang mamulto ng nakaraan, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng Baryo Hagonoy. Hindi ito sigaw ang nagram sakit o ang nagalit. Ito ay sigaw ng purong-purong sinda. Isang tuno na tila nanggaling sa isang tao nakakita ng impyerno. Napabalikwas ng bangon si Rico. Ang puso niya ay kumakaripas. Sa tabi niya, gising na rin si Elara. Sa dilim, nakita niyang dilat na dilat ang mamata nito. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pag-abang. Kasunot ng sigaw ay mga yabak, mga boses na nag-alala at ang liwanag ng magasera na nagsimulang sumayaw sa labas ng kanilang bintana. Saan galing yon? Tanong ni Rico.
habang mabilis na naghahanap ng damit. Kina Tio Andoy, sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatak. Mabilis silang lumabas, sumuno sa agos ng mga taong baryo na patungo sa bahay ng Tio Hini. Rico sa dulo na yun. Ang hangin ay malamig at puno ng takot. Pagdating nila, ang eksena ay parang isang masamang panaginip. Bukas ang tarangkahan ng kulungan ng mga kambing. Sa loop, nakahandusay ang isang kambing, laso ang lig at puno ng dugo ang puting balahibo. At sa ng kulungan, nakaupo sa lupa ay ang kanyang Tio Andoy. Ang maba ay laging nakangiting masasaka. Ngunit hindi na ang mamata nito ang naroon. Ang mamata niya ay nanlilisik, sumasalamin sa liwanag ng sulo na parang sa isang hayop. Ang kanyang bibig at dibdib ay punong dugo at balahibong kambing. Nang itutok sa kanya ang liwanag, hindi siya naksalita. Hindi siya humingi ng tulong. Umungol siya. Isang mababa at nakakakilabot na ungol na napatindi sa lahat ng balahibo sa katawan ni Rico. Hindi na tao ang nakatingin pabalik sa kanila. Kinabukasan, isang kumot ng takot ang bumalot sa baryo Hagonoy. Ang dating samyong kape at sinanga sa umaga ay napalitan nga amoy ng pangamba. Walang nabukas ng kanilang nga bintana. Ang nga bata ay hindi pinayagang maglaro sa labas. Ang kwento tungkol kay Tio Andoy ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Bawat bibit na napasa nito ay nakdarada ng mas nakakilabot na detalye. Aswang, iyon ang salitang ibinubulong ng lahat. Isang aswang ang gumagala sa kanilang baryo. At si Tio Andoy ang una nitong biktima o marahil. Ang aswang mismo ay nasa katauhan ng kanyang tiyuhin. Si Tio Andoy ay itinali sa loob ng kanyang bahay. Nilalagnat at nagsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan habang ang asawa niya ay umiyak sa labas. Yakap-yakap ang kanilang maanak. Sa barberya, walang pumasok na customer si Rico. Walang gustong mapagupit, walang gustong umalis sa kanilang nga bahay. Naupo lang siya sa kanyang silya, nakatingin sa kawalan. Ang imahe ng kanyang tiyuhin na umuungol sa gitnang dugo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Si Elara naman ay mas naging abala. Inilabas niya ang lahat ng uri ng asin bawang at mga kakaibang baging na may matutulis na tinik. Isinabit niya ang maito sa bawat bintana at pintong kanilang bahay. Gumagalaw siya ng may determinasyon, tila isang sundalong naghahanda para sa isang digmaan na siya lang ang nakakaalam. Hindi kayang bawang yan, Elara. Sabi ni Rico, ang boses niya ay basa. Nakita ko ang mata niya. Hindi iyon ordinaryo. Lahat ng masamang espiritu ay takot sa panalangin at sa mga bagay na sagrado. Sagot ni Elara, hindi tumitingin sa kanya. Basta manatili ka sa loob ng bahay pasapit ng dilim, magiging ligtas tayo. Ligtas? Paano sila magiging ligtas kung ang sarili niyang tiyuhin ay naging isang halimaw sa isang gabi lang? Sa gitna nga nakabibinging katahimikan ng hapong iyon, isang hindi pamilyar na tuno ang narinig sa baryo ang kalansing ng makampanilya at ang gulong ng isang kariton. Lahat ng mausisro ay sumilip sa kanilang mabintana. Isang kariton na hila-hilang isang payat na kalabaw ang dahan-dahang pumasok sa plaza ng baryo. Ang kariton ay puno nga kakaibang halaman, mauga na nakabuhol na parang maahas at mapinatuyong bulala na may makulay na hindi pa nakikita ni Rico kailanman. Ang natutula ang kariton ay isang lalaki. Matangkad ito at balingkinitan ang katawan. Nakasuot ng puting kamisa at itim na pantalon. Ang kanyang buho ay makintab at nakatali sa likod. Ngumiti siya sa mga taong sumisilip sa kanya, isang ngiting malawa at tila pala kaibigan, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang mata niya, malami ang nga ito, matalas, tila sinusuri ang bawat sulok ng baryo, bawat mukha, bawat anino. Sino yan? Tanong ni Rico sa sarili. Hindi natagal, nakuha niya ang sagot. Bumaba ang lalaki sa kanyang kariton at ipinakilala ang sarili sa kapitan ng baryo. Ang pangalan niya raw ay Kael. Isang mangangalakal ng mahalamang gamot mula sa kabilang probinsya. Narinig daw niya ang tungkol sa masaganang lupang Hagonoy at nais niyang makipagpalitan ng kanyang paninda. Sa isang baryo na balo ng takot, ang pagdating ng isang dayo ay dapat na nakdulot ng pagdududa. Ngunit si Kael ay may dalang kakaibang karisma. Ang kanyang boses ay malumanay at mapangakit.
Salup lang ilang oras. Nakikipatawanan na siya sa mga kalalakihan sa tindahan ni Aling Nena. Naalo ng mga ugat na di umano pampalakas ng tuhod at mga dahon na pampahimbing ng tulo. Nang dapit hapon, ang karito ni Kyle ay huminto sa tapat mismo ng barberyo ni Rico. Si Rico, na nakatoyo sa may pinto, ay naramdaman ng titing na ilaki. Magandang hapon, bati ni Kyle. Ang kanyang ngiti ay hindi pa rin nababago. Ika siguro si Rico, ang pinakamagaling na barbero sa Hagonoy. Tumango lang si Rico. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong nakpapataas ng kanyang balahibo sa tuwing tinititigan siya ni Kael. Ako si Kael, pakpapatuloy ng dayo. Narinig ko ang nangyari sa iyong tiyuhin, nakikiramay ako. Mga masasamang elemento talaga, kung saan-saan na lang naksusulputan. Naalaka si Kael palapit at napansin ni Rico ang isang bagay na kakaiba. Kahit na ang hangin ay maalinsangan, ang paligid ni Kael ay tila malamig. Ang sabi nila, ikaw ang pamangkin na pinakamalapit sa kanya, sabi ni Kael. Ang boses niya ay bumaba na parang isang bulong. Pamilya, napakahalaga niyan. Ang dugong nananalaytay sa inyo, isa lang. Biglang bumukas ang pinto sa likod ni Rico, si Elare. Nakatayo siya ron, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang mata niya ay nakatuon kay Kael, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang kaawe. Pumasok ka na, Rico. Utos ni Elare. Ang kanyang boses ay may diin, makdidilim na. Napatingin si Kael kay Elara. Sa isang saglit, nawala ang ngiti sa kanyang mukha, napalitan itong isang ekspresyon ng pakilala ng isang lumang galit. Ngunit kasing bilis ng pagkawala nito ay bumalik din ang ngiti. Ang banto na albularyo ng Hagonoy, sabi ni Kael, yumuko ng bahagya, isang karangalan. Marahil, makakaroon tayong pagkakataong mapalitan ng kaalaman. Wala kang matututunan sa akin, malamig na sagot ni Elara, bago hilahin si Rico papasok at isara ng malakas ang pinto. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, hindi mapakali si Rico. Ang masalita ni Kael ay umulit-ulit sa kanyang isipan. Ang dugong nananalaytay sa inyo, iisa lang. Matapos meglipit ng kanilang kinanan, napaalam si Rico na mawawalis lang siya sa barberya bago matulog. Karaniwan ay ginagawa niya iyon bago maksara, pero ngayon lang niya naalala. Binuksan niya ang pintong barberya. Malami ang hangin. Ang karito ni Kael ay wala na sa tapat ng kanilang bahay. Ngunit may pakiramdam si Rico na napamasit pa rin ito mula sa kung saan. Sinimulan niyang walisin ang mga nakalat na buhok sa sahig. Ito ang kanyang ritual, isang paraan para linisin hindi lang ang sahig kundi pati na rin ang kanyang isipan. Ngunit habang nagwawalis siya malapit sa pintuan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang anino. Mabilis siyang lumingon, pero wala namang tao. Ang kalsada ay walang laman, marahil ay guni-guni niya lang. Ipinagpatuloy niya ang pagwawalis. Ngunit nang yumuko siya para damputin ang mga buhok gamit ang pandakot, natigilan siya. May mga yapa sa alikabo sa labas ng kanyang pinto. Mga yapa na papunta sa direksyon kanyang barberya at pagkatapos ay pabalik. Sa lugar kung saan pinakamarami ang nagupit na buhok malapit sa pintuan, may isang bahagi na tila malinis. Tila may isang taong maingat na dumampot ng isang dako nito. Biglang nanlami ang buong katawan ni Rico. Naramdaman niya uli ang matang iyon ang malami ay mapanuri nga mata ni Kael. At sa dilim, sa dikalayuan, tila narinig niya ang mahinang kalansing ng makampanilya. 2 araw ang lumipas. Ang takot sa baryo Hagonoy ay hindi humupa. Bakus ay nakugat pa ito ng mas malalim. Walang sinuman ang nakakausap ng maayos si Tio Andoy. Nananatili itong nakatali. Kung minsan ay tahimik na nakatiti sa kawalan at kung minsan ay nawawala na parang isang hayop na kinukulong. Pagkatapos, isa na namang balita ang gumimbal sa baryo. Ang pinsan ni Rico na si Lito, isang mangingista, ay hindi umuwi mula sa pangingista sa ilok. Natapwan lang ang kanyang bangka na walang laman, palutang-lutang malapit sa pampang, ang lamba niya ay punit-punit. 2 insidente, parehong kamaanak ni Rico.
Hindi na ito maaring maging isang nakataon lang. Ang kanilang bahay ay tila naging isang kulungan. Si Elara ay mas naging mahigpit. Bawat gabi, dinadagdagan niya ang mga proteksyon sa kanilang bahay. Isang gabi, nakita siya ni Rico na may dalang isang kwintas na gawa sa maliliit na buto ng manok at isang panga ng daga. Isinabit niya ito sa itaas ng hamba ng kanilang silit tulugan. Elara, ano ba talaga yan? Tanong ni Rico, hindi na may tago ang pangingini sa kanyang boses. Para tayong nakatira sa loob ng isang puntot. Mas mabuti na to kaysa ang puntot ang pumasok sa ating bahay, sagot ni Lara. Ang kanyang mata ay madilim at pagod. Inabot niya kay Rico ang pamilya na tasa. Inumin mo na to. Kailangan mo to ngayon. Higit kailanman. Tinitigan ni Rico ang maitim na likido. Ang amoy nito ay tila mas mata pa ngayon. Amoy lupa, amoy ugat, amoy takot. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na mapangganib and gunid desperado na siya. Kinuha niya ang tasa. Na kunwari siyang iinumin ito, itinaas ang tasa sa kanyang bibig at gumawa ng tunong ng pagluno. Habang nakataliko si Elara para maglipit ng pinakainan, mabilis niyang ibinuhos ang laman ng tasa sa paso nga halaman na malapit sa bintana. Tiniis niya ang pangingini ng kanyang makamay. Salamat, sabi niya. Ipinatong ang walang lamang tasa sa mesa. Tumango lang si Elara. Kung napansin man niya ang kanyang panlilinlang, hindi niya ito ipinakita. Nang gabing iyon, nahiga si Rico sa kamanamay kakaibang pakiramdam, isang halo ng takot at pag-asa. Takot sa kung anong maaring mangyari ngayong walang proteksyon ng saa, at peasa na baka sakaling maliwanagan na siya sa kung ano ba talaga ang nagaganap. Hindi niya namalayan na nakatulo na pala siya. At pagkatapos, nasimula ang panaginip. Una, naroon dilim, isang dilim na pamilyar, ang dilim ng gubat ng hagonoy sa gabi. Pagkatapos ay dumating ang ngatuno ang huni nga kuligli, ang pagaspas ng gadahon, ang tibok nga isang puso. Hindi lang isang puso, kanyang puso. Tumatabo siya, hindi niya alam kung bakit, pero tumatabo siya. Ang kanyang nga paa ay halos hindi sumasayat sa lupa. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang balat, malamig at basa. Naramdaman niya ang puti na tumatalsik sa kanyang nga binti. Ang bilis niya, hindi pa siya nakakatakbo ng ganito kabilis sa buong buhay niya. Sa unahan may gumagalaw, isang anino sa pagitan ng nga puno, isang usa. Nakita niya ang puting batik sa likod nito, ang takot sa nga mata nito habang lumingon ito sa kanya. At doon niya naramdaman iyon, isang gutom. Hindi ito ordinaryong gutom, hindi ito ang pakalam si Imura. Ito ay isang pangangailangan na nanunuot sa bawat himay-mayng kanyang pagkatao. Isang uhaw na nagsisimula sa kanyang lalamunan at kumakalat na parang apoy sa kanyang mga ugat. Isang uhaw sa mainit na dugo, sa lasa ng laman na napupunit. Ang amoy ng takot ng usa ay parang pabango sa kanya. Mas bumilis ang kanyang takbo. Ang mundo sa paligid niya ay naging malabo. Isang guhit ng berda at itim. Ang tanging malinaw lang ay ang kanyang bibitagin. Ang tibok ng puso ng usa ay parang tambol na tumatawa sa kanya, isang pangako ng kasiyahan. Naririnig niya ang sarili niyang pahingal, ngunit hindi ito tunok ng pagod. Ito ay tunok ng pananabik. Isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalat. Isang tuno na malalim at garalgal, hindi boseng isang tao. Naabutan niya ang usa. Sa isang talon, nasa ibabaw na siya nito. Naramdaman niya ang pagpupumiglas nito sa ilalim niya, ang init ng katawan nito. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Nakita niya ang sarili niya nga ngipin, ngunit hindi na ito ang kanyang nga ngipin. Matalas ang maito. Mahahaba. Bumaksa ang kanyang nga pangasaling usa. Ang init, ang pulso, ang lasa. Pula. Ang lahat ay pula. Ang lasa, ang amoy, ang pakiramdam. Isang dalisay na kasiyahan, isang pakpawi sa isang uhaw na hindi niya alam na naron pala. Click. Isang tuno ng nabaling sanga ang gumising sa kanya mula sa panaginip na pula. Ngunit hindi siya nagising sa kanyang kama. Nagising
Siyang nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, napakalakas na parang gustong kumawala. Pawis na pawis siya, ang kanyang hininga ay putol-putol. May mali, may napakaling mali. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha. Nangingini ito. Tiningnan niya ang kanyang kuko. May lupa sa ilalim gamay ito. May timadbasang lupa. Ibinuka niya ang kanyang bibi. Naramdaman niya ang isang bagay na malaki sa kanyang dila. At sa kanyang panlasa, sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya, may isang naiwang bakas. Isang bakas na hindi may pagkakamali. Ang lasang yun. Ang lasang panaginip. Ang lasang metaliko, maalat at nakakatakot na pamilyar. Ang lasa ng sariwang dugo. Umaga na nang magising muli si Rico. O marahil, hindi naman talaga siya nakatulog ulit. Ang oras na lumipas ay ginugol niya sa paktiti sa kisame, habang ang bawat tibo ng kanyang puso ay isang paalalang panaginip kung ano mang nangyari. Ang lasa ng dugo ay tila nakakapit pa rin sa kanyang dila. Isang multo na hindi niya matakasan. Nang bumangon siya, dumiretso siya sa salamin. Tinitigan niya ang sarili niyang mukha. Hinahanap ang anumang pagbabago, anumang palatandaan ng halimaw na naramdaman niya sa kanyang panaginip. Ngunit ang nakatingin pabalik sa kanya ay ang parehong pagod na mukha, ang parehong matang puno ang kalituhan at takot. Hinugasan niya ang kanyang bibi ng paulit-ulit. Kinukuskos ang kanyang dila hanggang sa ito'y mamula. Ngunit ang alaala ng lasa ay naroon pa rin. Si Elara ay kumikilos na parang walang nangyari. Inihanda niya ang kanilang almusal sa karaniwang katahimikan. Ngunit napansin ni Rico ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. May pahe na payelele. Edna, pagsisyoset. Tila alam niyang may nabago. Hindi maganda ang tulo mo, sabi ni Elara. Hindi ito isang tanong. Masamang panaginip lang. Paksisinungaling ni Rico. Ang boses niya ay paos. Hindi sumagot si Elara. Ngunit ang mata niya ay nagsasabing hindi siya naniniwala. Pagkatapos ng almusal, kinuha ni Elara ang kanyang bayong ay isang mali na ita. May mga kailangan akong kunin sa gubat, sabi niya. Huwag kang alis ng bahay. Isara mo ang lahat ng pinto at bintana. Huwag kang magpapasok ng kahit sino. Tumango lang si Rico. Ngunit sa sandaling narinig niya ang pag-alis ni Elara, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong plano. Hindi na niya kayang mabuhay sa kasinungalingan at katahimikan. Kailangan niya nga sagot. At alam niyang si Elara, sa kabila ng pagtatago nito, ang may hawa ng sagot na iyon. Hinintay niyang mawala ang anino ni Elara sa may likuan bago siya nasimulang kumilos. Ang kanyang target, ang kwarto nila, ang lugar kung saan itinatago ni Elara ang lahat ng kanyang lihim. Pumasok siya sa silid. Ang amoy nga mapinatuyong dahon at kamangyan ay mas matapang dito. Ang anting-anting abuto na nakasabi sa dingding ay tila nakatingin sa kanya, matahimik na bantay ng masikretong ayaw ipaalam. Sinimulan niyang mahalungkat. May kabang bumabalo sa kanyang dibdib, isang takot na baka biglang bumalik si Elara. Ngunit mas malakas ang kanyang pananais na malaman ang katotohanan. Binuksan niya ang aparador, kinapa ang ilalim ng madamit. Tiningnan niya ang malumang libro tungkol sa mahalamang gamot. Binuklat ang bawat pahina sa paasang may makikitang nakasulat, isang sulat kahit ano. Pero wala, napaluhod siya sa sahig, pagod at bigo. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa bawat sulok, sa bawat anino. Saan itinatago ni Elara ang katotohanan? Adon niya nakita. Sa ilalim ng kanilang kamang, sa pinakasulo na bahagi na halos natatapanak ng dilim, may isang bagay na nakausli. Isang piraso ng kahoy na mas maitim kaysa sa sahig. Gumapang siya palapit at kinapa ito. Isang kahon, isang baul. Hinila niya ito palabas. Luma na ang baul. Gawa sa maitim na kahoy na nara at nababalutan ng alikabok at sapot ng gagamba. Ang kandado nito ay kalawangin na ngunit matibay pa rin, walang susi. Ang desperasyon ay natula sa kanya. Kumuha siyang martilyo mula sa kanyang magamit sa barberya. Hindi niya inalintana ang ingay.
Bawat palo niya sa kandado ay isang sigaw nga niyang pakalito at galit. Sa wakas bumigay ang kandado. Bumukas ito na may kasamang alatiit na nakakakilabot. Pinigilan ni Rico ang kanyang hininga at dahan-dahang itinaas ang takip ng baul. Sa loob, ang amoy ay luma at tuyo. Ang nasa ibabaw ay ang inaasahan niyang makita lumang libro tungkol sa mahalaman, manakarolyong pergamino na may maguhit ng maugat at dahon. Ngunit nang alisin niya ang ito, may iba pang nasa ilalim. Isang bagay na nakabalo sa pulang tela. Dahan-dahan niyang inalis ang tela. Ang nasa ilalim ay hindi libro medisina. Ito ay isang talaarawan. Ang takip nito ay gawa sa balat ng hayop, magaspang at maitim, at ang papel sa loob ay naninilaw na sa katandaan. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay sa loob ay lumana. Isinulat gamit ang tinta na medyo kumupas na. Ito ang talaarawan ng lola ni Elara, ang albularya bago sa kanya. Binasa niya ang maunang pahina. Tungkol ito sa makaraniwang sakit, sa madasal para sa mabuting ani, sa maritual para sa mabagong pangana. Ngunit habang lumilipat siya sa mga huling pahina, nabago ang tono ng pagsusulat. Naging mas apurahan ito, mas punong takot. At doon, sa isang pahina na may patsang halos 50 taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Isang guhit. Isang guhit na ginawa gamit ang itim na tinta, detalyado at nakakatakot. Ito ay isang nilalang na nakayuko. Ang likod nito ay kuba na tila may daladalang kung ano. Ang braso at binti nito ay mahahaba at payat. Ngunit ang kamay at paa ay malalaki at may matutulis na kuko. Ang mukha nito ay pinahalong aso at tao na may mapangil na nakausli mula sa bibig na nakangisi. Sa ilalim ng guhit, may mga salitang nakasulat sa nangingini na sulat kamay. Ang sumpang sikpin, nalami ang dugo ni Rico. Napatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mata ay nalalaki sa bawat salitang kanyang binabasa. Ang sumpa ay dumadaloy sa dugo na ipapasa sa mga anak na lalaki. Nagigising ito sa matinding pagnanasa o sa pangako ng bagong buhay, isang anak. Ang kanilang gutom ay hindi mapapawi. Ang kanilang anyo ay nababago sa ilalim ng buwan. Ang bawat salita ay isang dago sa kanyang dibdib. Ang bawat pangungusap ay isang piraso ng isang palaisipan na ngayon ay nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagiging baok, ang saa, ang ritual ni Elara, ang kanyang panaginip, ang dugo. At pagkatapos, nabasa niya ang huling pangungusap sa pahinang iyon, isang pangungusap na tila sinulat para mismo sa kanya. Ang sumpeng sikben sa lahing At sa tabi nito, malinaw na nakasulat na parang isang hatol na kamatayan ang apelido ng kanyang ama. Ang apelido niya, ang martilyo, ay nahulog mula sa kanyang nanginginih na kamay. Ang talaarawan ay tila dumikit sa kanyang daliri. Ang masalita ay lumalangoy sa kanyang paningin na parang maitim na linta. Sumpa, dugo, lahi. Ang masalitang iyon ay umaling-aungaw sa loob ng kanyang bungo, sumisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang sarili, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay. Lahat ay isang kasinungalingan, isang entablado na maingat na itinayo para itago ang isang halimaw. At siya ang halimaw. Narinig niya ang pabukas ng pinto sa may kusina. Ang mahinang yaba ni Elara. Ang pabaksa ng bayong sa sahig. Rico, ang tawag nito ay tila nanggaling sa napakalayong lugar. Hindi siya makagalaw. Nakaluhod pa rin siya sa sahi, sa gitna ng lihim na nakakalat sa paligid niya, hawa-hawa ang katibayan ng kanyang sariling pagkaguho. Pumasok si Elara sa silid. Natigilan ito sa may pintuan. Ang mata nito ay agad na napunta sa bukas na baul, sa martilyo sa sahig at sa talaarawan na nasa kamay ni Rico. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Elara. Ang katatagan na laging naroon ay gumuho na parang isang pada na buhangin. Sa isang iglap, hindi na siya ang makapangyarihang albularya na Hagonoy.
Siya ay isang babae na nahuli, isang babae na ang pinakamatinding kinatatakutan ay nakatutuna. Elara. Ang pangalan nito ay namutawi sa malabi ni Rico, isang bulong na puno ng sakit at pagtataksil. Bakit? Iyon lang ang tanong na kaya niyang bigkasin. Bakit? Isang salita na naglalaman ng lahat ng kanyang tanong. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo ako niloko? Bakit mo ako hinayang mabuhay sa kasinunggalingan? Ang maluha ay nagsimulang mamo sa mamata ni Elara. Suno-suno itong bumata sa kanyang mapisngi. Para protektahan ka, sagot niya. Ang boses ay basak at nanginginig. Lumuhod siya sa harap ni Rico. Sinubukang abutin ang kanyang kamay. Ngunit umatras si Rico na parang napaso. Protektahan ako? Sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay biglang napunong galit na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman o para ikulong ako. Ang masaa, ang maanting-anting, ang pagiging bao ko, lahat ng iyon, ikaw ang may gawa. Hindi mo naintindihan, humagulgol si Elara. Alam ko ang tungkol sa sumpa bago pa tayo ikasal. Isang sumpa na minana ng gaalbularya ng aking pamilya na bantayan. Ipinangako ko sa sarili ko na kaya kong pigilan ito. Na kaya kitang bigyan ng isang normal na buhay. Isang normal na buhay. Tumawa si Rico, isang tawang walang kagalakan. Ito ba ang normal, Elara? Ang mabuhay sa takot, ang hindi magkaanak, ang maging isang halimaw na hindi ko man lang alam? Hindi ka halimaw, Rico, sabi ni Elara, umiiling-iling, natutulo lang ang sumpasalo mo. Ang tasa, ang maritual. Pinapanatili ko itong tulo. Ang pagiging malayo ko sa iyo. Ginawa ko ang lahat para hindi magising ang anumang matinding pagnanasa na maaring mag-trigger dito. Biglang natahimik si Rico. Ang galit niya ay napalitan ng isang malamig na realisasyon. Ang distansya, ang lamig. Hindi yon dahil sa wala na siyang pagmamahal. Iyon ay dahil sa sobrang pagmamahal. Isang paibig na baluktoan na kakasakal, ngunit paibig pa rin. Lahat ng nangyayari sa baryo. Bulong ni Rico. Si Tio Andoy, si Lito. Alam mo kung sino ang may gawa nito, hindi ba? Tumango si Elara. Ang maluha ay patuloy na dumadaloy. May isang mangkukulam sa baryo. Isang taong may lumang galit sa aming pamilya. Sinadya niyang gisingin ang sumpa sa iyong makamaanak, ang mamay mas mahinang dugo, para guluhin ang balanse ng baryo, para pahinain ako. Tumingin siya kay Rico. Ang kanyang mamata ay punong takot dahil ang tunay niyang pakay ay ikaw. Gusto kaniyang gisingin ng tuluyan. Ang katotohanan ay parang isang malaking alon na humampas kay Rico, tinatangay ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Isa siyang sandata. Isang natutulo na halimaw na gustong pakawalan ng isang kaawe na hindi niya kilala laban sa babaeng mahal niya. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan kahit na hindi siya uminom ng tasa kagabi. Ang pait ng katotohanan. Tumingin siya kay Lara na nakaluhot pa rin sa saik, wasak at umiyak. At pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sariling makamay. Ang makamay na sa panaginip ay may kakayahang pumatay. Ang tsa, sabi ni Rico, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinabi mong pinipigilan ito ang sumpa. Tumango si Elara. Pero may iba pa itong ginagawa, hindi ba? Pagpapatuloy niya, naalala ang huling piraso ng palaisipan na hindi pa niya nabubuo kanina. Nasa talaarawan ng lola mo, ang isang katawang tao na maluso ay napapalakas din sa sumpang nasa loob nito. Ang mukha ni Elara ay lalong namutla. Pinapahina ako ng saa, hindi ba, Elara? Tanong ni Rico. Ang kanya mata ay nakatiti sa kanya. Naghahanap ng huling. Pinakamasakit na piraso ng katotohanan. Hindi lang ang sumpa. Pinapahina nito ang katawan kong tao. Hindi na makasagot si Elara. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na o. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalo sa silid. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng lumubo, napipinta ng kulay kahel at pula sa kalangitan. Ang makulay ngapoy, eteng dugo,
Si Rico ay tumayo. Pinulot niya ang tala-arawan mula sa sahig. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid. Iniwan si Elara na umiyak sa gitna nga nabasa na lihim. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay kailangan niyang lumayo. Lumayo sa babaeng nagsinungaling sa kanya. At lumayo sa sarili niyang katawan na isang tikta na bomba. Ngunit habang naglalakad siya sa sala, isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana. At kasama ng hangin, isang bulong ang tila pumasok sa kanyang tainga. Isang boses na malambing ngunit punong lason. Alam mo na ngayon ang katotohanan, barbero, hindi ka bilanggo, ikaw ang susi. Ang boses ni Kyle, malayo sa sentro ng baryo, kung saan ang mapuno ay nagsisiksikan na parang mabuto at ang liwanag ng araw ay hirap na makapasok, maisang maliit na kubo. Gawa ito sa mga kawayang pinatapi-tapi at binalutan ng dahon ng anaho, halos hindi makita dahil sa mga bagay na gumagapang dito. Sa labas, mukha lang itong isang abandonadong tirahan ng isang mga ngaso. Ngunit sa loob, ibang-iba ang kwento. Ang hangin ay mabigat at mabaho, isang halo ng nasusuno na dakta, nabubulo na laman at isang hindi may paliwanag na amoy ng galit. Ang tanging liwanag ay namumula sa 7 itim na kandila na nakaayos sa isang bilo sa sahi na lupa. Sa gitnang ng bilo, may isang maliit na manikang gawa sa itim na tela. Si Kyle ay nakaupo sa harap ng bilo. Nakapikit ang mata at bumubulong ng masalitang hindi maintindihan. Ang masalitang ito ay luma, mas luma pa kaysa sa baryo mismo. Mga salitang kapangyarihan at paghihiganti. Sa tabi niya ay isang mangkok na gawa sa bungo ng unggoy. Sa loob nito mayroong ilang hiblang buho, isang piraso ng talanggaling sa damit at isang tuyong pata ng dugo sa isang dahon. Ang maito ang kanyang koneksyon sa kanyang malaruan kay Tio Andoy, kay Lito at sa iba pang kamaanak ni Rico na hindi pa niya ginagalaw. Kinuha niya ang isang hibla ng buho ni Rico, ang hibla na maingat niyang pinulot sa sahi ng barbarya. Dahan-dahan niyang ipinulupot ito sa leeg ng manikang itim. Habang ginagawa niya ito, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Gising, bulong niya sa manika. Gisingin mo ang uhaw. Gisingin mo ang galit. Tumingin siya sa isang palanggan ng punong maitim na tubig sa kanyang tabi. Ang tubig ay hindi gumagalaw, ngunit ang ibabaw nito ay napapakita ng isang imahe, ang imahe ni Rico na naglalakad palayo sa kanyang bahay. Ang mukha ay puno ng sakit at pakalito. Ayan na nga, sabi ni Kyle sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay punong kasiyahan, ang albularya. Laging inisip na ang pagtatago at pagpipigil ang sagot, mahangal. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi dapat kinukulong. Dapat itong pinapakawalan, pinapalakas. Ang lahi ni Kyle ay mataga ng kaaway ng lahi ni Elara. Ang kanyang ninuno ay mangkukulam na naniniwala sa paggamit ng madilim na mahika para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ngunit ang maninuno ni Elara, mga albularya na tagabantay, ay tinalo sila at ay pinatapon, tinanggalan ng kapangyarihan at karangalan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang pamilya ni Kyle ay nabuhay sa anino, dala-dala ang kahihiyan at ang pangako ng pagbabalik. At si Kyle ang pinakatuso at pinakamapagiganti sa kanilang lahat ay natakpuan ang perpektong sandata. Ang sumpeng sikbin sa lahi ni Rico. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Elara ng harapan. Masyadong malakas ang proteksyon nito. Masyadong dalisay ang kanyang mahika. Ngunit natuklasan niya ang kahinaan nito, ang pag-ibig nito para kay Rico. Sinubukan mong gawing kulungan ang paibig mo, Elara. Bulong ni Kyle sa hangin na parabang naririnig siyang babae. Pero ang kulungan na iyan ang magiging iyong libingan. Ang kanyang plano ay simple ngunit malupit. Una, guguluhin niya ang baryo. Gagamitin niya ang barang, ang ritual ng pakokontrol mula sa malayo para gisingin ang natutulo na sumpa sa makamaanak ni Rico na may mahinang dugo. Ang takot at kaguluhan ay magpapahina sa maproteksyon ng baryo sa konsentrasyon ni Elara. Pagkatapos,
Kapa si Elara ay pagod na at si Rico ay puno ng pagdududa. Ihaharap niya sa lalaki ang katotohanan. Hahayaan niyang ang katotohanan mismo ang sumira sa tiwala sa pagitan nilang maasawa. Isang pusong wasa ay mas madaling kontrolin. At ngayon, ang huling yugto. Ang pagising sa tunay na sikbin. Ang purong dugo. Inilabas ni Kael ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang trumpo, isang mali na laruang gawa sa kahoy. Ang pintura nito ay medyo kupas na. Ito ang trumpo ng nawawalang anak na babay ng isa sa customer ni Rico. Ang takot ng isang magulang, sabi ni Kael habang pinapaikot-ikot ang trumpo sa kanyang daliri. Ang pinakamalakas na pain. Gagamitin niya ang bata para pilitin si Elara na lumabas sa kanyang lungga. At habang si Elara ay abala sa pagharap sa maginising niyang halimaw, ilalagay niya si Rico sa isang sitwasyon na walang pagpipilian. Isang sitwasyon kung saan ang tanging paraan para mailigtas ang babaeng mahal niya ay ang payakap sa halimaw sa loob niya. Ang isang sigbin na ginising ng pag-ibig at galit iyon ang magiging pinakamalakas sa lahat. At kapag napakawalan na ito, si Kael ang makokontrol dito. Ang sikbin ang papatay kay Elara. At pagkatapos, si Kael na ang magiging Panginoon ng sigbin. Ang mangkukulam na may alagang pinakamalakas na halimaw. Siya na ang maghari. Isang tawang mahina at nakakakilabot ang kumawala mula sa lalamunan ni Kael. Ibinaba niya ang trumpo at muling ipinikit ang kanyang mata na papatuloy sa kanyang bulong. Ang mga kandila ay biglang nagliyap ng mas malakas. Ang maanino sa loob ng kubo ay sumayaw na parang mga demonyo. Sa ibabaw ng palangganang may itim na tubig, ang imahe ni Rico ay biglang huminto sa paglalakad. Tumingala ito na parang narinig ang tawa ni Kael. Gumisis si Kael. Malapit na Elara, bulong niya sa katahimikan ng gubat. Makikita mo ang tunay na kapangyarihan at sisirain ka nito. Naglakad si Rico ng walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay isang pagtakas, hindi lang mula kay Elara, kundi mula sa kanyang sarili. Ngunit paano katatakas sa isang bagay na nasa loob ng iyong dugo? Ang gubat na hagonoy, na dati isang lugar ng kapayapaan para sa kanya, ay naging isang lugar ng panganib. Ang bawat anino ay tila may buhay. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang isang babala. Habang lumalalim ang gabi, isang pagbabago ang nagsimulang mangyari sa kanya. Isang pagbabagong hindi niya kontrolado. Una, ang kanyang pandinig. Ang karaniwang katahimikan ng gubat ay biglang napuno ng libo-libong tunog. Naririnig niya ang pagaspas ng pakpak ng isang paniki sa itaas ng puno. Naririnig niya ang pagapang ng isang uwat sa ilalim ng isang dahon. At ang pinakakakilakilabot sa lahat, naririnig niya ang tibok ng puso. Maliliit na tibok nga gadaga sa kanilang malungga. Mas malalaking tibok nga mga ibon na natutulok sa kanilang mapugat. Bawat tibok ay isang musika, isang paanyaya. Sunod ang kanyang pang-amoy. Ang samyo ng basang lupa at nabubulok na dahon ay naging mas matindi. Ngunit may mabago siyang naamoy. Naamoy niya ang tamis nektar sa isang bulaklak na 10 talampakan ang layo. Naamoy niya ang takot na isang kuneho na nakatatago sa ilalim ng isang malaking ugat. Ang amoyng takot. Bakit napakabango nito sa kanya? Ipinikit niya ang kanyang mata at tinapan ang kanyang tainga, ngunit walang epekto. Ang matuno at amoy ay nasa loob ng kanyang ulo. Napapos siya sa isang nabuwal na puno. Hinahapo, kahit hindi naman siya tumatakbo. Ang kanyang sariling puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi na isang simpleng tibok, kundi isang mabangis na paktambol. At ang gutom. Ang gutom na una niyang naramdaman sa kanyang panaginip ay bumalik. Isang butas sa kanyang sikmura na hindi mapupuno na ordinaryong pagkain. Isang uhaw na nagpapatuyo sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ngunit natatakot siya sa kung anong tunok ang lalabas sa kanyang bibig. Sa kabilang banda, sa kanilang bahay, si Elara ay nakaluhod pa rin sa sahig. Wasa ang puso.
Ngunit ang kanyang kalungkutan ay naputol ng isang biglaang panghina. Napahawa siya sa kanyang dibdib, hirap sa pahinga. Naramdaman ni Eito ang pagising ng sumpa sa dugo ni Rico, mas malakas kaysa sa dati. Ang kanyang nga ritual, ang kanyang nga panalangin, ang kanyang proteksyon, lahat na ito ay nakakonekta sa kanya. At ngayon na si Rico ay wala sa proteksyon ng kanilang bahay at wala ang epekto ng saa, ang sumpa ay kumakawala. At bawat paglakas nito ay humihigop na lakas mula sa kanya. Kailangan niyang gumawang paraan. Kahit nanginginig, tumayo si Elara. Pumunta siya sa isang maliit na altar sa sulok ng kanilang silid. Nagsindi siya ng insenso at nagsimulang magdasal, bumubulong ng masinaunang orasyon na ipinamana sa kanya. Ang bawat salita ay isang pakiusap, isang utos sa maespiritong lupa at hangin na bantayan si Rico. Napalibutan siya ang isang padeeng proteksyon. Habang ginagawa niya ito sa kalaliman ng gubat, naramdaman ni Rico ang isang bagay. Isang bigla ang init na pumalibo sa kanya, na parabang isang kumot na ipinatong sa kanyang balat. Ang mabangis na paktambol sa kanyang dibdib ay bahagyang kumalma, ang matuno ay bahagyang humina. Si Elara. Alam niyang si Elara iyon. Kahit nasa kanyang galit, naramdaman niya ang pag-ibig sa likod ng maikang iyon, isang pag-ibig na nagbibigay buhay at sumisira sa kanya ng sabay. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang bagong tuno ang narinig niya, mas malakas kaysa sa iba. Ang tibo ang puso ng isang tao. Malapit lang. Sa pagitan nga puno, nakita niya ang liwanag ng isang gasera. Isang masasaka na pauwi na, dala-dala ang kanyang nga gamit. Ang lahat ng pandama ni Rico ay biglang na-focus sa lalaki. Ang kanyang